May mga biyahe na hindi lang tungkol sa destinasyon, kundi tungkol sa taong kasama mo sa bawat takbang ng paglalakbay at sa dami ng tawa sa gitna ng pagod. Sa bawat lipad, may bagong kwento. Sa bawat tanawin, may wow moment. At sa bawat sandaling magkasama kami, mas lalo naming napapatunayan na ang pinakamagandang adventure ay hindi lang ang lugar na pinupuntahan, kundi ang paglalakbay na sabay tumatawa, sabay nagugulat, at sabay nag-e-enjoy. Ngayon, samahan nyo kami mag-asawa sa pagtuklas ng isa sa pinakamaganda at pinakamalinis na bansa sa mundo, ang Singapore. Mula sa world-class na Changi Airport, sa nakakamanghang Jewel Rain Vortex, sa makukulay na tanawin ng Marina Bay, hanggang sa mga exciting na adventure sa Sentosa Island at sa mahiwagang Gardens by the Bay, sabay nating tuklasin ang bawat sulok ng Lion City na puno ng ganda at good vibes. Ito ang kwento ng aming paglalakbay, kwento ng pagmamahalan, pangarap, tawanan at mga alaalang habang buhay naming babaguhin. Tara, samahan nyo kami sa isang biyaheng puno ng saya, kilig, inspirasyon at hindi malilimutang mga sandali. Dahil sa bawat biyahe, may kwento. You a fool's gold. Yes, I did. Yes, I did. Good morning mga idol! So ngayong araw nga po ay babiyahe tayo papuntang Singapore. At dahil first time international travel namin ni Mrs., hinagahan talaga namin ang punta dito sa NAIA para hindi kami magahol sa oras. So unang-una nga, pumila agad si Mrs. dito para magbayad ng aming travel tax. So after nun, since wala naman kaming check-in baggage, dumiretso na kami dito sa document checking para makuha ang aming boarding pass. After nga namin makuha ang aming boarding pass, ay dumiretso na kami sa immigration office. Na kung saan para sa mga first time traveler na gaya namin ni Mrs. ay talaga namang nagpapakaba for the reason na baka ma-offload sila dahil nga sa kakulangan ng documents na dala-dala. Awa naman ng Diyos mga idol ay nakapasa tayo sa immigration office dahil nga since first time namin na biyahe ni Mrs. sa labas ng bansa ay talaga namang pinaghandaan namin yung mga documents na dapat naming i-present dito sa immigration office. Makalipas nga ang ilang oras, dumating na yung oras ng aming boarding, kung kaya naman dumiretso na kami sa aming boarding area. Yun nga pala mga idol, para nga pala sa mga first time palang nakabisit sa aking munting channel, please don't forget to subscribe, hit the bell button para updated kayo once na may bago tayong upload na video. At yun na nga mga idol, bali nakasakay na tayo ngayon dito sa aeroplano at window seat nga ang assigned seat sa amin ni Mrs. At dahil nga first international travel natin, syempre hindi natin palalampasin na kumuha ng mga ilang video sa labas ng aeroplano habang lumilipad dito. At pagkatapos nga ng 3 oras mahigit na biyahe ay nakita na namin ang kalupaan ng Singapore at ilang minuto pa ay bababa na kami sa isa sa pinakamagandang airport sa buong mundo na Changi Airport. At yun na nga mga idol, officially nakalanding na ang ating eroplano dito sa isa sa pinakamagandang airport sa buong mundo, which is ang Changi Airport. Unang kita pa nga lang namin sa airport na to mga idol ay talaga namang mamamangha ka dahil sa bukod sa hindi siya crowded ay talaga namang napakalinis, napakalawak at napaka-welcoming ng airport na to. Ang Singapore Changi Airport ay isa sa mga pinakakilala at pinakamagandang paliparan sa buong mundo. Hindi lamang ito airport kundi isa ring tourist destination dahil sa modernong disenyo, malinis na kapaligiran at maraming attraction. English only funds. We're here now in Singapore and as of now we are on the walkalator. Kung sa Pinas mayroong escalator para sa mga tamad umakyat. Dito sa Singapore para sa mga tamad maglakad. We're here now in Singapore. So first travel namin ni Mix International. Birthday mat travel na. Tomorrow is my birthday then
23 birthday mo. Dito nga mga idol ay na-meet na namin ang aking kumpare na tukayong Marlon. No, shoutout sa'yo, paring Marlon. Siya ang naging tour guide namin dito at nag-instruct sa amin kung paano mode of transportation para makapunta sa iba't ibang attraction habang nandito kami sa Singapore. So, syempre, dahil nandito kami sa Changi Airport, inuna na namin puntahan ang isa sa pinakakilala dito sa Changi Airport, which is ang Jewel. Sa unang tingin pa lang, talagang mapapamangha ka. Sa gitna ng napakagandang glass dome ay bumubuhos ang sikat na HSBC Rain Vortex, ang pinakamataas na indoor waterfall sa mundo. Habang umaagos ang tubig mula sa napakataas na kisame, parang humihinto ang oras at napapalitan ng paghanga ang bawat sandali. Napapalibutan nito ng lunti ang mga halaman at matatayog na puno na nagbibigay ng pakiramdam na para kang nasa isang tropical rainforest kahit nasa loob ka lang ng isang airport. Hindi lang ito isang transit hub. Isa itong lugar kung saan nagsasama-sama ang kalikasan, modernong arkitektura at teknolohiya. Kaya naman milyon-milyong turista ang bumibisita rito bawat taon. Habang naglalakad kami sa Jewel, bawat sulok ay may kakaibang tanawin. At bawat takbang ay may bagong alaala. Dito pa lang sa unang destinasyon namin, ramdam na namin na magiging espesyal ang buong Singapore Adventure. At kung ito pa lang ang simula, paano pa kaya ang mga susunod naming destinasyon? Tara, samahan nyo kami sa pagtuklas ng mas marami pang kahangahangang lugar sa Lion City. Mula sa Jewel, nagtungo naman kami sa isa pang kahangahangang atraksyon ng Changi Airport, ang The Wonder Wall. Ang The Wonder Wall ay isang 14-meter tall digital waterfall sa Terminal 2 Departure Hall. Hindi ito totoong talon. Isa itong napakalaking curved LED display na may kasamang vertical garden na nagbibigay ng ilusyon ng agos ng tubig. So yung mga idol, bali nandito na kami sa aming hotel, itong New Cape Inn dito sa Singapore. Time check, 8:30 na. So ginabit ko na kami sa pamamasyal pagbaba namin mula lang sa airport. Tapos yun, medyo gumala muna kami. Tapos ito yung pinaka-room namin dito sa New Cape Inn Hotel. So ayan, ayan pinaka kama namin. Maganda siya mga idol. Tapos ito yung CR, pakita sa inyo. Medyo nakakatanga lang dito sa Singapore. Aray ko. So mga idol, medyo pahinga lang kami ng konti. Tapos BS. Then, alis na ulit kami. Pupunta na kami ng Marina Bay para sa aming book day. Pizza. After nga namin makapagbihis at konting pahinga lang ni Mrs. ay lumabas na rin agad kami para naman pumunta sa Marina Bay. Siyempre, kasama pa rin namin ang aming kumparing tukayong Marlon para naman samahan kami sa way papunta namin doon. Dito mga idol, nakasakay kami sa MRT nila at kung mapapansin nyo at mamamangha talaga kayo dahil sobrang linis at sobrang luwag ng MRT nila. Kung mapapansin nyo, walang nakatayo at talaga namang sadyang napakalinis. At maya-maya pa nga ay tumigil na ang tren namin sa istasyon ng Marina Bay. Pagkababa nga namin ay dumiretso na agad kami sa way ng Pa-Espago. Ang Espago Dining Room ay matatagpuan sa level 57 ng Marina Bay Sands Hotel. Katabi ng sikat na infinity pool, pinamumunuan ito ng celebrity chef na si Wolfgang Puck at kilala sa fine dining world-class service at napakagandang tanawin ng Marina Bay at Gardens by the Bay. Espago. Top of Marina Bay Sands. Top of Marina Bay Sands, Espago. Happy birthday, Nick. Thank you sa birthday travel. Love you. Happy birthday, Aniko! Guys, time check, quarter to ano na? Quarter to 12 na. Ito yung tape yan, di ba niya? Guys, quarter to 12 na. Pauwi pa lang kami sa aming hotel dito sa Singapore, dito sa New Cape Inn. Galing kami ng galing hindi tatawid dapat tayo doon. Ang tamang tawiran. Hindi tayo tumawid. Kumali-mali tayo. Ito ang tamang tawid. Happy birthday, Aniko! I love you so much! May kakat mo na. Go. Sasalubungin ko na yung aking karawan dito sa kalsada ng
Singapore. Ibisan mo. Dito, uy! Yan. Sakto, 12. Yan kasama ang aking asawa. Happy birthday to Galing kami. you. ah, Happy birthday. Saan galing? Spago. Bago sa Marina Bay Sands. Marina Bay. Na dinner. Birthday dinner. So, yun muna for first day namin dito sa Singapore. Pahinga muna kami tapos bukas ng maaga ay try naman natin mag-adventure naman dito sa Singapore. Good night mga idol. Peace out. One eternity later. Good morning mga idol. So, welcome back po. So, day ko po namin dito sa Singapore. So, time check, 8 a.m. July 6. So, birthday ko po. Mismong araw ng birthday ko po. So, yun, happy birthday to me. Then, para ngayong araw, i-spend namin yung araw na to. Siyempre, pag-celebrate ng aking 38th birthday sa mga aking misis, siyempre. So, iikot kami dito sa malapit sa amin. Kapasyalan namin yung mga dapat pasyalan. Yung mga pwedeng pasyalan na malapit dito sa New Cape. So, samahan nyo kami for the full day adventure. So, gabi na naman ang uwi namin ito ni misis. So, ayun. Panibagong experience, panibagong travel adventure. Adventure tayo ngayong araw. Pida! So yung mga idol, bali lumabas na kami ni Mrs. ng New Cape Inn Hotel. So, o nga pala mga idol, never mind na lang yung kulay itim na nalipad-lipad dyan. Dahil gumamit sana ako dito ng Bluetooth mic. Kaso ay nawala sa isip ko na makikita nga pala siya sa 360 na gamit natin. At sa kasamang palad, ay nagkaroon din ng problema yung Bluetooth mic natin dahil hindi siya compatible. Kaya, ang kinalabasan ay voice over lang to. So yun mga idol, bali papunta na kami dito ng Fort Canning ni Mrs. No, mag-aabang kami dito ng bus papuntang Fort Canning. Ang Fort Canning Park ay isa sa pinakasikat na historical park sa Singapore. Matatagpuan ito sa gitna ng lungsod at kilala sa pagsasama-sama ng kasaysayan, kalikasan at mga Instagram-worthy photo spots. Bukas ito 24 oras at libre sa pagpasok sa park. Dito nga ay patuloy kami naglakad ni Mrs. dahil pupunta kami sa isa sa pinakasikat na photo spot dito sa Fort Canning, which is ang Tree Tunnel. Sa paglalakad nga namin ni Mrs. ay hindi namin maiwasang hindi mamangha sa kagandahan ng paligid dito sa Fort Canning. Sabi ko nga kay Mrs. nasa Singapore na kami pero parang nature trip pa rin ang trip namin dito. Which is good naman dahil nga kahit paano mahilig tayo sa mga nature na kagaya nito. So, naisipan nga namin magtanong dito sa isa sa mga lokal dito dahil medyo nahihirapan kami kung saan papunta yung Tree Tunnel na pupuntahan namin. So, shout out kay Kuya na napagtanungan namin dahil hindi na kami maliligaw papuntang Tree Tunnel. So, patuloy nga na paglalakad namin ni Mrs. dito ay mas lalo pa kaming namangha nang makakita kami ng escalator sa gitna ng kabundukan. So, saan ka makakita mga idol na nasa gitna ka ng park o kabundukan na napapalagiran ng mga puno may escalator na ganito. So dahil nga namis kami, syempre, hindi naman papahuli si Mrs. na kumuha ng shot para nga naman for the memories. At syempre, suportado natin ang ating asawa kung kaya naman kukuhanan natin siya ng magandang video shot dito. At makalipas nga ang ilang minutong paglalakad mga idol ay nanarating na namin ang pinagmamalaki ng Fort Canning at isa sa pinakasikat na spot dito which is ang Tree Tunnel na kung saan makikita ang spiral staircase na napapalibutan ng malalaking puno. Sa unang tingin, isa lang itong spiral staircase pero pag tingala mo, bubugan sa iyo ang napakalaking puno na tila yumayakap sa kalangitan. Isang simpleng tanawin ngunit may kakaibang ganda at kapayapaang hindi kaya ilarawan ng litrato. Habang bumababa kami sa hagdan, para bang bawat hakbang ay naglalapit sa amin sa kalikasan. Ang sinagdang araw na sumisilip sa pagitan ng mga dahon at malamig na simoy ng hangin ay nagbibigay ng isang sandaling gusto mong huminto at namnamin.
Hindi nakakapagtakang isa ito sa mga pinaka-pinipicturan at pinaka-binibisitang lugar sa Singapore. Ngunit higit pa sa isang Instagram worthy spot, ang Tree Tunnel ay isang paalala na sa gitna ng mabilis na takbo ng buhay, mahalagang huminto, tumingala at pahalagahan ang kagandahang likha ng kalikasan. Yun na nga mga idol, hindi rin niya palalampasin ng aking asawa, kung kaya ayan, pumipwesto siya sa taas at syempre pinipicturean ko yan sa iba. At shoutout rin pala kay kuya na lokal ata dito sa Singapore dahil isa rin siya sa tumulong para makakuha ng magagandang shot si Mrs. At yan nga, patuloy na nag-emote ang aking asawa para nga naman sa magandang kuha na picture. At syempre, maya-maya pa nga ay ako naman ang akyat para naman syempre hindi natin palalampasin na makakuha rin ng mangilang-ilang picture para na din sa memories na ating babaunin pag uwi ng Pinas. So ayan mga idol, kasalukuyang nasa taas na ako at syempre palit naman kami ni Mrs. Siya naman ang kukuha sa akin at ako naman muna ang mag-emote dito sa taas. So yun mga idol, habang nandito nga ako sa taas hindi ko alam kung anong magandang pose ang aking ipopost dito. Basta in-enjoy ko na lang habang nagpipicture dito. Tapos ayan, tumayo ako para naman may mas magandang kuha at mas makuha pa nga yung pinakabilog na talaga namang siyang tinatarget na mapicturan ng mga lokal dito. At ayan si kuya, patuloy pa rin ang pag-instruct kung paano yung magandang pose. Shoutout sa iyo kuya, napakagaling mong kumuha at syempre sa aking butihing asawa na patuloy rin kumukuha. At syempre, sabi nga ni kuya, kami naman daw dalawa para may couple picture kami dito sa pinagmamalaki ng Fort Canning na Tree Tunnel. So ayan, tamang konting picture lang kami dito ni Mrs. para nga naman may kuha rin kaming dalawa. At maya-maya pa nga, after namin mag-picture, umalis na rin kami sa Tree Tunnel. After nga namin mga idol sa Tree Tunnel, bumiyahe naman kami papuntang Singapore Chinatown. So dito mga idol, nagbus lang kami para ma-experience namin yung elevated bus nila dito. Nga mapapansin nyo mga idol, nasa second level kami ng elevated bus nila para naman ma-enjoy namin yung tanawin papuntang Singapore Chinatown. At maya-maya pa nga mga idol, dahil siguro nalibang kami sa ganda ng tanawin at sa sarap ng biyahe dito sa elevated bus nila dito sa Singapore, ay hindi namin namalayan na unti-unti na kaming napapalayo sa proper way namin papuntang Singapore Chinatown. At dito, nagpasya na nga aming mga idol na bumaba na lang at magtanong, i-chat si kumparing Tokayong Marlon kung tama pa ba yung way namin. At yun na nga mga idol, confirm nga na naligaw na kami at malapit na daw kami sa exit point ng Malaysia. At dahil doon, pumunta na lang ulit kami sa MRT station para doon sumakay ng MRT papuntang Chinatown. At sa wakas mga idol, nakarating na rin kami ng Chinatown after magkaligaw-ligaw at muntik pa nga kami papunta sa boundary ng Malaysia. Hindi rin kami nagtagal mga idol dito sa Chinatown ng Singapore. Since meron din naman Chinatown sa atin dito sa Pilipinas, konting lakad-lakad lang at dito na rin kami namili ni Mrs. ng souvenir at pampasalubong pag uwi dito sa Pinas. Bumaba na rin agad kami sa MRT station para sumakay ng MRT para sa panibago naming rota papunta naman sa Sentosa Island. Dito nga mga idol, para makapunta tayo ng Sentosa Island ay tatry natin once in a lifetime, syempre experience natin makasakay dito sa cable car nila papunta o patawid ng Sentosa Island. Peace out! So dito mga idol, sa Harbourfront Tower 2, dito tayo need pumila para magbayad ng fee para makasakay sa cable car patawid nga ng Sentosa Island. So ayan si Mrs. Syempre, dahil siya ang may hawak ng budget, siya lagi ang pipila at magbabayad sa cashier. At after nga namin mga idol makapagbayad sa cashier para sa cable car, ay nandito na kami sa waiting area para makasakay ng cable car. At di nga nagtagal mga idol, maya-maya pa ay dumating na yung cable car na sasakyan namin ni Mrs. At syempre, ayan si Mrs. excited na naman dahil nga syempre kahit naman ako excited din dahil nga first time namin sasakay sa cable car dito sa Singapore. First time namin ni Mrs. dito sa cable car. Cable car! Yeah!
Pagkababa nga namin mga idol dito sa Sentosa Island ay agad kami pumila para bumili ng ticket para naman itry yung pinagmamalaki nila ditong Skyline Lodge at yung Skyride. Okay. Bago mo naman eh. Ano? Ano makikita sa video? Dali ka! Nawa ko dito sa may mga truck. May mga ano dito, oh. Oh, oh. Slow down, slow down. Dito tayo dito. Oh, okay. Sana. Sama. Tara. Saan? Doon? Doon sa kabila naman? Tanin. Sa tanin. Ay, sa tanin. After nga namin sa Skyline Lodge ay sinundan pa ito ng Skyride kung saan mas lalo nating na-enjoy ang napakagandang view ng isla habang dahan-dahang umahangat sa impapawid. Mama! Mama! Umaga! Dalawa sa taas ninyo. Mama! Ang taas! Yung paikot sila dun, oh. Taas. Yung maganda. Ayoko! Hello. Mga Pierre. Ang taas namin!
Tapos ako, pinayo ko na ulitin to. Bakit? Wala ka pala eh. Paano pag mag-zipline? Paano pag mag-zipline? Okay lang yun. Sayang yung ano mo, sayang yung 4,000 plus mo. Hindi doon bilaya. May mga pangsalo. Madamihan lang yung sakay. Bungee jumping. Doon. Parang itong Sentosa, parang activity center, ano? Mas malawak siya. Ah, ano pang salo kasi baka mahulog yung mga bitbit na ano. Git. Ayan, si manager. Grabe, may gazip yun. Marimar 100. Mega Zip Line, Next Adventure. Tapos after dito, mag-ano na kami, Universal Studios. Tapos, uwi na muna para magpahinga. Then, another day tomorrow. After nga natin masubukan yung lodge at skyride nila dito sa Sentosa, ay isusunod naman nating itry yung Mega Zip nila. Papunta pa lang mga idol sa Mega Zip drop-off ay may enjoy nyo na yung way ng pagpapatakbo ni Manong Driver. Dito nga pala ihahatid nila kayo doon sa pinaka drop-off dahil may kalayuan at kataasan yung papunta. At hindi naman kayo magsisisi dahil sa pagpunta pa lang ay may enjoy nyo na yung kapaligiran na nababalutan ng mga puno at samahan pa ng makulit na pagpapatakbo ni Manong Driver sa twisties at magandang kalsada paakyat ng drop-off point. Yeah, that's it.
tapos Universal Studio na kanya. So far so good ang experience. Another experience. Dito ka dati. Dito. Pilit kong inaarap yung katawan ko, ayaw humarap. Huwag magganon eh. Wala naman yung camera. So yung mga idol, after nga namin makababa ni Mrs. sa Mega Zipline, ay preparing na kami ngayon para sa susunod naming destination, which is sa Universal Studio. So pupunta lang kami saglit doon para ma-experience at makakuha ng ilang pictures at video for souvenir sa sikat na Universal Globe ng Universal Studio. At yun na nga mga idol, after namin makapagbihes at makapag-freshen up ni Mrs. ng konti, ay dumiretso na nga kami sa kinaroroonan ng Universal Studio, which is kukuha lang kami ng ilang pictures, video na babaunin namin as a memory sa pagpunta namin dito sa sikat na Universal Studio Globe dito nga sa may Universal Studio. At yan nga mga idol, natatanaw na namin yung pinaka-globe, kaya naman na-excite kami ni Mrs. dahil nga sino nga naman yung mag-aakala na yung mga ganitong bagay, ganitong mga lugar na sa social media lang o sa picture lang namin nakikita, eh ngayon ay may experience na namin at mismo nasa harap na namin. Universal Studio. At yun na nga mga idol, sa sumunod na araw at sa last day namin dito sa Singapore, at syempre, hindi namin papalagpasin na makapunta sa iconic na Merlion dito sa Singapore. At yun nga mga idol, bali nilakad lang to namin ni Mrs. mula doon sa pinaka binabaan namin sa MRT papunta dito sa Merlion Park. Sa unang tingin pa lang, mapapahanga ka na sa iconic na Merlion na walang tigil na bumubuga ng tubig, habang sa likuran to ay matatanaw ang kahangahangang Marina Bay skyline. Ang Merlion na may ulo ng leon at katawan ng isda ay sumisimbolo sa pinagmulan ng Singapore bilang isang maliit na fishing village at sa katapangang nagbigay rito ng pangalan bilang Lion City, isang simbolo ng pag-unlad, katatagan at pag-asa. Habang nakatayo kami rito, napagtanto namin hindi lang ito isang sikat na tourist attraction, isa rin itong paalala kung paano nagsimula ang isang simpleng bansa at naging isa sa mga pinakamaunlad sa buong mundo. Hindi man kami nagtagal sa Merlion Park, sapat na ang mga sandaling iyon upang mag-iwan ng inspirasyon at mga laalang hindi namin malilimutan.
After nga namin mga idol sa Merlion Park ay naglakad na kami papunta mismo sa Marina Bay Sands upang hanapin at subukan yung trending na escalator shot sa may Marina Bay Sands. Maya-maya pa nga mga idol ay narating na namin yung pinaka Marina Bay Sands kung saan hahanapin naman namin ngayon yung escalator na sinasabi ni Mrs. dahil nga daw gagawa daw siya ng video dahil trending daw to sa TikTok yung pagbaba ng escalator, which is ang background mo ay yung pinaka Marina Bay skyline. At ito na nga mga idol, nakarating na rin namin yung escalator na sinasabi ni Mrs. At ano pa nga ba kundi susunod tayo sa gusto ng ating buting asawa na wala tayong magagawa dahil ito ang gusto, suportahan para walang kulit. After nga namin ni Mrs. sa Marina Bay Sands at may try ang escalator thread na kanyang hinahanap, ay dumiretso na kami dito sa Garden by the Bay para naman try ang Cloud Forest. Ang Cloud Forest ay isa sa dalawang conservatories sa Gardens by the Bay sa Singapore. Ginawa ito upang gayahin ang klima ng mga tropical highlands na karaniwang matatagpuan sa matataas na kabundukan. Isa sa mga dahilan kung bakit napakasikat ng Cloud Forest ay ang malamig ditong temperatura, humigit kumulang 23 to 25 degrees Celsius. Kaya kahit mainit ang panahon sa labas ng Singapore, presko at komportable ang pakiramdam sa loob. Pagpasok pa lang sa Cloud Forest, para ka napunta sa ibang mundo. Sasalubong agad ang napakataas na indoor waterfalls, malamig na simoy ng hangin at luntiang kabundukan na tila nasa gitna ka ng isang rainforest. At oo, ang Cloud Forest sa Gardens by the Bay ay naging tahanan ng Jurassic World The Experience, isang espesyal na eksibisyon na nagdala ng mundo ng Jurassic Park o Jurassic World sa loob ng Cloud Forest. At narito ang ilang mga pangunahing makikita. Life-size animatronic dinosaurs tulad ng Brachiosaurus, Tyrannosaurus Rex or T-Rex, Velociraptors at iba pang prehistoric creatures. Kumukha mo na eh. May mga dinosaur na nakapwesto sa gitna ng tunay na luntiang halaman at waterfalls ng Cloud Forest. Kaya para kang nasa isang sinaunang kagubatan. May baby dinosaurs encounter din, kung saan makikita ang mga bagong pisa na dinosaur. Interactive exhibits na magpapaliwanag tungkol sa mga dinosaur at sa mundo ng Jurassic World. Ang kombinasyon ng 35-meter indoor waterfall, malamig na klima, mga kakapal na halaman at mga realistic na dinosaur ay nagbibigay ng pakiramdam na parang talagang pumasok sa Isla Nublar mula sa pelikula. Kamukha din. Paggalit. Paggalit.
Siya si Echo. Ako naman si Brenda. Ito Brenda. Si Echo at Brenda. Delta. Delta. Brenda. Ito si Charlie. Oh, nagagalit siya. Nagagalit si Charlie. Si Delta nagagalit din. Ayun. Ay, ang galit. Wala si Blue. Blue is a carnivore, she can get unpredictable. Alright? Without further ado, everyone, let's welcome Blue. Whoa, steady Blue. Steady. Eyes on me, girl. Eyes on me, Blue. Why did I say Blue? Steady. Okay, now I would like to invite one brave one to join us in this exercise. Anyone would like to try? Habang unti-unti lumulubog ang araw, nagtungo kami sa isa sa pinakakahangahangang lugar sa Singapore, ang Super Tree Grove. Sa unang tingin, para kang napunta sa isang mundo mula sa hinaharap. Ang mga higanting super trees na umaabot sa halos 50 metro ang taas ay tila mga punong nagbibigay buhay sa isang modernong kagubatan. Pagsapit ng gabi, unti-unti nagliwanag ang bawat super tree. Kasabay ng musika, nagsimula ang sikat na Garden Rhapsody Light Show. Ang makukulay na ilaw na sumasayaw sa bawat puno ay lumikha ng isang tanawing tila panaginip. Isang sandaling gusto mong huminto at namnamin. Habang nakatingala kami sa kalangitan, napuno kami ng paghanga. Isang patunay na maaaring magsama ang kalikasan, teknolohiya at sining upang makalikha na isang bagay na tunay na kahanga-hanga. Dito nga mga idol ay nagulat pa kami ni Mrs. nang biglang tinugtog ang sikat na awitin ni Freddie Aguilar dito mismo sa Singapore, which is ang Anak. At yun na nga mga idol, after namin masaksihan ang ganda ng light show dito sa Super Tree Grove, ay unti-unti na kami ni Mrs. na pumunta sa sakayan pabalik ng MRT station para sumakay na papuntang Changi Airport. At yun na nga mga idol, bali nandito na tayo sa sakayan papuntang Changi Airport, which is pupunta kami sa Terminal 4 para sa aming departure area. At tulad nga ng lahat ng magandang paglalakbay, dumating din ang oras ng pamamaalam. Habang papunta kami muli sa Changi Airport, dala namin hindi lang ang aming maleta, kundi ang napakaraming alaala, karanasan at mga sandaling habang buhay naming iingatan. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamagandang baon namin ay ang mga sandaling magkasama kaming mag-asawa. Ang bawat tawanan, bawat lakad, bawat tanawin at bawat bagong karanasan ay naging bahagi ng aming kwento. Habang lumilipad pabalik ng Pilipinas, alam namin matatapos ang biyaheng to.
pero mananatili ang mga alaalang nabuo nito sa aming puso. Maraming salamat Singapore sa mainit na pagtanggap at sa karanasang hinding-hindi namin malilimutan. Muli, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking munting YouTube channel, MFTV Motovlog Ventures. At sama-sama ulit tayo sa susunod nating paglalakbay. At laging tatandaan, hindi mahalaga kung gaano kalayo ang inyong napuntahan. Ang tunay na yaman ng bawat biyahe ay ang mga alaalang nabubuo at mga tao na kakasama natin sa daan. MTV Motovlog Venture signing out. Sa bawat biyahe, may kwento. Peace and salute.